morning, Ipag. Malin Castillo Alonso, good morning, good morning. Yes, good morning, Cash Flores Asuncion, dyan po sa Canada. Good morning, naimbag ng malay mo, tita. Kumusta kayo, tita Canada, Cash? How are you there? Ayan. Naimbag nga oras mo, tita, ayan mo, Chairman Edgar Alonso. Thank you very much for tuning in. God bless you. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ako na naman po at ito na naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng. Lumalapit sa inyo para pag-usapan muli natin ang salita ng Diyos at mga iba pang mga mangyayari, lalo na po sa ating po probinsya. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon sa Canada. Magandang gabi dyan sa London. Magandang madaling araw po dyan sa KSA, sa Oman, sa Riyadh, sa Dubai, dyan po sa Qatar. Maraming salamat sa inyo at sa mga kasama natin taga dyan sa Spain at of course po dyan sa Norway. Nimbag nga Rabiyo dita, ayan mo at Sunderland, Sir Edgar Alonso. Magandang oras po sa inyo. At good morning po kay Manong Willie Reyno. Nakala ko kahapon si attorney ito. Siya pala ang pinagmulan ng attorney natin. Ayan, si Kuya Willie Reyno. Magandang umaga po. Ayan, magandang oras po. Yes, Jeff Alonso, good morning. Peace be with you all. Nawa ang kapayapaan na nagagalit po sa Diyos ay mababa sa atin. Ayan. November 5, 2020, Huwebes, dito po sa atin. Ang oras po ay alas 5:36 to be exact. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Maraming salamat sa Panginoon dahil tayo ay buhay. Maraming salamat sa pagbigay sa atin ng pagkakataong muli para tayo ay magsama-sama kahit saan line, kahit saan tayo dako ng mundo. Tayo po ay magkakasama at pag-usapan ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang salita ng Diyos. Maraming salamat. Good morning, Kapitan Ruben Sampayan, Tiarani. God bless you, Kapitan. Kasama ti pamilya. And of course, to our po ng barangay here in Cavite, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Okay, kumusta po tayong lahat, mga kakape? Nakatimpla lang ba kayo? Sige, kapila po tayo. At anong pag-usapan natin ang mga iba't ibang balita. Ayan, balita tuloy. Dito po sa ating Ilocos Norte, mga kakape, nakakalungkot pero meron naman po nadagdag na isang biktima ng COVID-19 na galing po ng Saudi Arabia. Ingat po tayo, mga kape. Yes, Cas Florisa Alonso Salvador dahil po sa Marikina. Magandang umaga po. At saka kay Sir Nelson na rin. Isa po asymptomatic ito from Saudi Arabia. Exposure undetermined. Hindi po natin na alam kung saan na nakuha ito. Taga-barangay Madamba Dingras. Siya po ang ating case number 133. So, there are 6 active cases ngayon sa ating pong probinsya. 26 years old, isang lalaki, taga-barangay Madamba Dingras. Siya po ay galing sa Saudi Arabia. Okay, panalangin po natin sila ng kakape. Maraming salamat. At bago po tayo punta sa ating pong panalangin, pakinggan po muna natin ang kantang ito. Awit nanggagaling po sa ating kasama ngayon. Di ko alam kung bakit na taon.
Kung saan ka, patutugin natin to, kasama natin siya ngayon. Ang kanta, at alam na natin to, ang inawit ni ang ating kasama, dati nating chairman, chairman dito sa Cavite, si Sir Edgar Alonso. Pakinggan po natin to. Huwag mo sanang isipin. Yes, good morning, Lovejoy, Jack Alonso, Ma'am Mildred Alonso Ramos, kay Sir Rudy, Precious Grace, thank you very much, good morning. Kapitan Elmar Asyason, good morning po. Huwag mo sanang isipin. Ayan, huwag mo sanang isipin by Brother Edgar Alonso. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Yes, good morning, Ma'am Telma Harap, Balcon, Ednila. Kahit ang aking buhay Magandang magaling po, magandang oras po. Ma'am Shirley Costales Pilotin, maraming salamat. tulad ng ginawa Kay Lina Ugutiana, good morning sa po. krus para sa'yo. Yes, good morning po. Ma'am Meme Aljen, dyan po sa magandang gabi po, dyan po sa London. Maraming salamat, Ma'am Meme Aljen. Salamat po. Nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Amen. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Ayan, maraming salamat, Sir Edgar Alonso, for that song.
nakakabes po at pagpapaalala po sa atin na lahat ng bagay na darating sa ating buhay, let us always remember, ang mga ito ay dapat lang napunta sa atin para po tayo po ay mapatatag, lalo po tayo maging matatag sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. At wag nating isipin na tayo ay kinalimutan na o iniwan ng Diyos. Hindi po niya magagawa yun. Ako, sinabi niya sa kanyang salita, mga kakape, I will never leave thee nor forsake thee. Salamat sa Panginoon. Kaya ngayong umaga ito, mga kakape, kailangan po nating pasalamatan ang ating Panginoon dahil tayo ay buhay pa. He is sustaining our lives. Kaya kailangan natin gamitin ang ating buhay, natitirang panahon ng ating buhay. Nasa katotohanan tayo ay binigyan pa niya ng buhay ngayong umaga ito. Kailangan nating unahin na siya ay papurihan at ating paglingkuran ang ating Panginoon sa Kristo. Ayan po, tayo po ay manalangin. Good morning, February. Yes, maraming salamat for joining us, for tuning in. Tayo po ay manalangin. Nakita namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapanalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. At sa oras na to, kayo po ay aming pasalamatan at iwalhati dahil po sa inyong buting hangarin sa aming buhay. Buti po ninyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for the blessing of life. We thank you, Lord, for the strength. We thank you, Lord, for the blessings. We thank you, Lord, even for the answered prayers. Maraming salamat even, Lord, for the things that we are facing right now. Sa mga circumstances, situations, mga problema, mga pagsubok. Maraming salamat po for you are so graceful. And we thank you very much, Lord, for that. Ngayon po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng kababaang loob. Humble us, O Lord. Nasa ganon kayo po ay aming po mapahintulutan magtrabaho sa aming buhay. Because only through humility na makapagtrabaho po ang inyong biyaya sa aming buhay. Patawarin po rin kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Sa aming mga kinikilos, sa aming mga sinasabi, mga salita, sa aming mga pag-iisip, Panginoon, na hindi po tama. Patawarin po ninyo kami. Nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid, mga kaibigan, mga kape, na nangangailangan po ng lunas sa kanilang pong mga karamdaman. As we pray, Lord, for every one of us, kung ano po ang aming pong nararamdaman ngayon, o karamdaman, we pray, Lord, that you may please heal us. At nilalapit po namin sa inyo si Natalie Cheng. We pray, Lord, for her healing. Kayo po magbigay ng wisdom sa kanyang doktor. Yun din po, Panginoon, patience po and comfort to her parents at mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon. Please perform miracle for them, Panginoon. Maraming salamat for everything, Lord, na nangyari po sa aming buhay. Alam po namin na kayo po ang author nito, kayo po ang may akda, kaya kami po ay patuloy na magtitiwala sa inyo. Maraming salamat po. At ilalapit po namin sa Panginoon si Ma'am Evangeline Bendia, kay General Sharp, kayo din po, Panginoon, kay Sir Nemesio Alipio Jr. We pray, Lord, for their healing, for their fast recovery, Panginoon. Ganoon din po kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Manong Ilyong Asuncion. Maraming salamat po. Lahat po namin sa inyo si Josian LD Alonso, kay Chiki Alonso. Maraming salamat po. Ganoon din po, Panginoon, lahat po namin sa inyo
Patuloy po kayo magtrabaho sa Kanya, kapalakasin at pabalagin ang Kanyang pong lakas. Si Kuya Rafael Ragasa, ganoon din po Panginoon, ang mga nangangailangan po ng healing sa oras na ito Panginoon ay Engineer Rolly, ganoon din po Panginoon kay Uncle Sammy, kay Uncle Jimmy, kay Uncle Lorenzo. We pray Lord that you may please strengthen them. Ganoon din po Panginoon kay Auntie Irene Alonso, ganoon din po kay Ate Rene Laborte Panginoon. Maraming salamat po sa inyong ginagawa sa kanilang buhay. We pray Lord that you may please continue to strengthen them and heal them. Maraming salamat po. Tunay nga po Panginoon na wala po kayong magagawa kundi ang lumapit lang sa inyo at manalangin dahil alam po namin na kayo po ay ang mayakda ng lahat. At kami po ay nagsusumang Panginoon, if thy will, please Lord, heal them and let them recover as they should. Maraming salamat po Panginoon. Kayo po ay aming pong sambahin at sinasamba sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. Though we don't know what will happen tomorrow, but we trust in you Lord. Sa mga lahat po ng mga aming pong kalagayan ngayon, sa mga problema, sa karamdaman, sa pamilya, problema sa relationship, problema sa mahal sa buhay, whatever the problems that we have Lord, we still thank you and we need to trust you more. Bantayan mo po ang bawat sa mga kasama namin ngayon sa abroad. Gabayan mo po sila Panginoon, please comfort them at hindi po silang proteksyonan at ilayo po Panginoon sa kapamakan. Maraming salamat po Panginoon. We thank you very much Lord for the things Panginoon na pinagkatiwala mo sa amin. Kami po inyong turuan Panginoon na sa lahat ng mga ito magagamit po namin sa inyong tinuwalhati. Maraming salamat. And we pray for the frontliners, Panginoon, mga doctors, nurses, medical staff, mga laboratories, na patuloy po kayong magtrabaho sa kanila, Panginoon. Please use them mightily. Sa kanilang pong ginagawa bilang mga frontliners, laban po sa pandemyang ito. Ganoon din po kayo ng mga kapulisan, kasundaluhan. We pray, Lord, for their protection. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless it all of us. Ganoon din po, Panginoon, we ask you, Lord, to please work in the life of our President, for our government, Panginoon. We thank you very much. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong ginagawa sa amin. Patuloy po kayo magtrabaho even for our governor and our mayor. At yan po, Panginoon, mga barangay captains at saka, Panginoon, sa plano sa programa po ng PNP, yung Kasimbayanan. We pray Lord that you may please bless the program, Lord, and make it work. That the LGUs and even Lord the Armed Forces of the Philippines, the PNP, will be transformed kagaya po ng inyong inaasahan. Maraming salamat po Panginoon. Maraming salamat po, and we pray also Lord for the daughter of Sister Telma sa kanyang pong training dito po sa Pangasinan, sa PNP training. We pray Lord for physical health sa lahat po ng kanyang pong training. Gabay mo po sila at lahat ng mga kanyang kasama. Maraming salamat po Panginoon. Ito ang dalangin. We thank you very much Lord. Please protect us all and please provide our needs. Bless us and of course Lord the teachers. Bless them more. Give them more patience and please provide their needs. Maraming salamat po for every responsibilities that you have given us, Lord. Please, Lord, teach us to be responsible. Maraming salamat po. Ito ang dalangin. Gabayan mo po ang mga mahal namin sa buhay, pati ang mga nag-aaral na mga anak namin. Maraming salamat po. Ito ang dalangin. Please bless each every one of us. Lahat po na nakikinig, lahat po ng mga nanonood, at lahat po na makinig pa at manood pa, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Please bless it every one of us in Jesus Christ's name. Amen. Maraming salamat mga kape. Inaatake na naman po ang inyong lingkod. Kaya pasensya na po. Maraming salamat po sa inyo.
And we will play this another song. Maya-maya po tayo pupunta doon po sa ating po lesson. At i-ready ko muna ang aking sarili. Alam niyo na ang ibig sabihin. Hindi lang po Yan, si Sir Chano, nakita kami kahapon. Talagang request niya, The Lily of the Valley. All my griefs has taken, and all my sorrows gone. In temptations, He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols gone from my heart, and now He gives me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempts me so, through Jesus I shall safely reach the goal. Amen. Sir Sambayan dyan sa Canada, good na ipagkamalay mo, thank you very much. Kay Joseph Gawaran, hello Joseph, God bless you. Kay Camille Claire Almondia dyan sa Malaysia, thank you very much, God bless you. Manangeli, Laura Ragasa, thank you very much, God bless you Kasing. Kay Kaela Ragadi, God bless you sister, maraming salamat. Carmina Pascual dyan sa Nabotas. Ayan po, Manang Linda, si Ate Linda, Manang Lukring, Katimbang, maraming salamat po. David Ascension Maninga Senior, siyempre sa lahat na makasama natin dyan sa Pasig, maraming salamat po. Hey Sir Cassandra Sacro, good morning po, maraming salamat. Manang Marisa Marcelo Apo, God bless you po. Ay Rosalie Avero Malingas, yan si Sally. Lisa De La Rosa Suniga, maraming salamat po from sa Hawaii, God bless you ma'am. Yung bangal daw yun kita, magandang tanghali po dyan, God bless you all po. Rogelio Alonso Reyes, ayan, nag-solo na yata, hindi nakasama yung dalawang pangalan. Thank you very much, Manong Rogelio Alonso Reyes. Thank you very much Sir Chano, bless you. At kumusta po sa lahat at congratulations po. I'd like to congratulate also to the new board of directors of Barangay Tuloy of Gabo National High School na pinamumunuhan po ng ating pong principal si Ma'am Sailani. Maraming salamat po Ma'am Sailani Del Leon, God bless you po, at sa lahat ng mga teachers na masisipag at mababait dyan sa Gabo National High School, ang ating pong alma mater na masabi nating lumalaban naman po sa mga eskwelahan nationally. Grabe ano. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Pag-pray niyo po ang inyong lingkod bilang itinalaga ninyong Pangulo ng General Parent and Teachers Association ng ating pong paaralan. At panalangin ko na sana magkakaisa tayo at magtulungan dahil napakahirap po ng sitwasyon ngayon. Dahil napakahirap po talaga dahil po sa pandemyang ito, and I am expecting your support sa inyong lahat. Maraming salamat po, and please pray also for your lingkod na bilang Pangulo ng eskwelahan ngayong taong ito, na sana magawa natin ang ating responsibilidad ng maayos, lalo na sa mga collections pagdating po sa mga pondo. Ayan po, maraming salamat. So God bless everyone. Manang Charles Pon Respicio, maraming salamat po, Manang Louie. Okay, let's proceed po sa ating pong devotion o Word of God. Ating pong pag-uusapan ngayon. Okay, let's go.
Napag-usapan natin sa mga nakarang mga araw, mga kapatid, yung tinatawag nating pangangalaga sa ating sarili, because we know and we understood that God created us. Tayo po ay ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos para sa Kanya. God created us for Him. Let us always remember that. And not only that, He created us and He given us life. Binigyan po tayo ng Diyos ng buhay. Kaya tayo ay nananatili, it's because of His design. Ngayon po mga kapatid, alam natin that we are still breathing because God is the one who gave us this life. Siya po ang nananatili sa atin. Nilalang tayo ng Diyos, tayo ay binigyan ng buhay, at tayo nananatili pa rin dahil nga mga kapatid, He is providing the needs or our needs. And we thank God for that. Though napakarami na po tayo na pagdaanan, and the truth that we are still here, we need to thank God because He's sustaining our lives. And let us remember, siya rin po ang may takda o may takda ng katapusan ng ating buhay. Kaya nangangulhugan lamang mga kapatid, na habang tayo ay nagigising every morning, we need to thank God and we need to ask God always to direct us and help us in order for us to do His will. Ano man po ang inyong profesyon, ano man po ang inyong position sa buhay, whatever the possessions that you have, ano man po ang iyong dinadala o ano man po ang iyong pong kalagayan, sitwasyon sa buhay, we need to thank God because tayo ay buhay pa, and there are reasons why we are here and we have mission. Yan po mga kapatid, and our mission is to glorify God through serving Him. Yung ginagawa natin ng mga bagay-bagay na siya po ang ating pinulwalhati. We are doing things for God and not for men. Dahil nga po mga kapatid, there are good things that we are doing and our motive is just to please others or to please people. And by that, we can get our reward. Pero, yung reward na ating matatanggap, ay matatanggap na natin ngayon habang nandito tayo sa lupa. We cannot earn reward for eternal. Yun po ang doon, pagkakaiba. Kaya but if we do things, do our mission for God, sigurado mga kapatid, we are earning, at sabi doon sa Biblia, tayo po ay nag-iimpok o tawag dito, tayo po ay nag-iipon ng ating pong kayamanan doon sa langit. And someday when the Lord will get us, Kanya pong babawiin ang buhay na binigay sa atin, then we will face God na tayo po ay meron pong matatanggap na nanggagaling sa Kanya na naaayon po sa ating mga ginawa dito sa lupa. And there, tatanggapin po natin yung ating mga rewards. That's why let us always bear that in our minds, na habang nabubuhay tayo at alam natin na darating yung oras na mag-expire po ang ating buhay, habang tayo ay nabubuhay, huwag tayo magsayang ng oras. Amen po ba? Ayan. Kaya bilang mga tao, nilalang ng Diyos na binigyan niya ng buhay, kailangan natin magkaroon ng layunin sa buhay. Yung layunin ng Diyos at ang ating layunin dapat mag-synchronize yan mga kapatid. Nang sa ganun alam natin ng ating mga tinatahak sa buhay ay naaayon po sa Kanyang kalooban. And as we are still alive and living, tayo po ay nandito at pinapahintulutan pa ng Diyos. Pangalagahan po natin ang ating sarili. Kailangan po nating bigyang halaga ang ating sarili. Ibig sabihin mga kapatid, iwasan natin yung mga bagay-bagay na ikakasira natin. At kailangan nating maglingkod sa Kanya na malakas. Ayan po. Dahil nga mga kapatid, kahit nasabihin natin gusto natin maglingkod, kung hindi na kaya ng ating katawan, mahihirapan tayo. Everything will be limited. Alam po natin mga kapatid. Yes, we can be prayer warriors. But at least yes, we can be a prayer warriors. We can be a prayer warrior. At mas maganda pa rin yung alam natin na malakas tayo at marami pa tayong mas magagawa para sa Diyos. At mas marami pa tayong matutulungan mga tao na ating pong madala sa ating pong Panginoon Jesucristo.
At sa buhay po natin, huwag po natin kalilimutan na mayroong halo po itong pagdurusa. Tanggapin po natin yan. Dahil ang tao po ay isinilang na mayroon pong kakambal na pagsubok sa buhay. Mula noong bata tayo, though we are still innocent, pero nandun na tayo at nakaranas na po tayo ng mga tinatawag na testings. Self-examinations o examination sa buhay. Yun po ay normal at kasama ng ating buhay and we need to accept that. Pagdurusa, kaya yung tinatanong natin minsan tinatanong natin, bakit ako pa? Bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Wala ba akong karapatan para magpahinga? Puros na lang problema ang aking naranasan. Mga kapatid, that's part of our life. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa atin. May pagdurusa in order for us to be more strong, to be more effective when it comes to the situations of others. Dahil na pagdaanan natin ang mga yon, makakatulong din tayo sa iba. And we know to help them to direct or to let them know that ang mga pagsubok na ito ay binigay ng Diyos. Ang mga pagdurusang ito ay pinahintulutan ng Diyos para po tayo ay matuto at para po tayo maging mas malapit sa ating Panginoon. Yan po. At tandaan natin, we need also to have that transformation of life. Habang tayo ay nasa pagsubok sa buhay, sa mga sitwasyon, sa mga circumstances sa buhay na kung saan napakahirap, yan po ang gagamitin ng Panginoon para tayo ay lalong mabago. Babaguhin po niya tayo because let us consider yung sinasabi natin palagi noon. We cannot change situations and circumstances that will come to our lives, but at least we can change our reactions. Ganun po yun, mga kapatid. At ngayong umagang ito, ang pag-usapan po natin, God is the author of our lives. Siya ang may akda sa ating buhay. Kung sinasabi natin siya ang author, siya po ang nag-design, siya po ang engineer ng ating pong buhay. Katulad po halimbawa, there are many things that we need to accept. There are things that are are unchangeables. But there are also things that are changeables. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Nasa Psalm 139 verse 13. Meron pong katanungan, bakit ba ako isinilang na mahirap? Bakit hindi ako isinilang sa mas mayamang pamilya? Bakit ako'y Pilipino? Bakit hindi na ako naging German? O di ba, mga kapatid? Yung mga ganun mga bagay-bagay. When we say God is the author of our lives or the engineer of our life, siya ang may akda ng ating buhay, kailangan nating tanggapin na meron pong dahilan kung bakit ganyan. Dahil nga, mga kapatid, there are things that we did not hindi po tayo ang namili. Ito yung mga bagay-bagay na kailangan natin tanggapin. Dahil dito po tayo ginawa ng Diyos at itinilaga ng Diyos. Pero God never designed us to be poor forever. Dahil He has given us abilities and capabilities, talents. Yun po ang gagamitin natin. And let us responsible about them. Let us use them for His glory. Let us always use them for the right. Yan po dapat na ang ating pong ginagawa. Let us read po ang sinasabi ng Biblia. Dito po sa Psalm 139 verse 13 hanggang verse 18. For thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. Can you imagine that? Nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina. Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Ito yung ginagawa nating joke minsan eh. Magpasalamat tayo sa Panginoon, purihin ang Panginoon dahil ako ay ginawa niyang katakot-takot at kamangha-mangha. O, grabe, diba? Kapag titingin ka doon sa salamin, huwag kang ma-discourage.
Sabihin mo na lang, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made by God. O diba? Ako ay ginawa ng Diyos nakatakot-takot. Grabe ano? Joke lang naman po yun. Pero ang sinasabi dito mga kapatid, tayo ay ginawa ng Diyos ng tinatawag na punong-puno ng pag-iingat, mga kapatid. For I am fearfully and wonderfully made. Kung anuman po yung disenyo ng Diyos sa atin pong physical feature, kailangan nating isipin at sabihin, purihin ang Panginoon. At naman po yung halimbawa, may mga hindi lang na kulang ang daliri, sobra-sobra ang daliri, kulang naman po yung disenyo ng Panginoon sa kanila. Let us respect, at hindi dapat napupunta doon yung discrimination, mga kapatid. Kaya kung ano yung nakikita natin, isipin natin, ito ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ito ang disenyo ng Diyos na kanyang physical feature. I will praise God pa rin. Sa halimbawa, I will use this. Nandito kasama natin mga kapatid. But before that, let us continue muna na basahin lang salita ng Diyos. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. And that my soul knoweth right well. And that my soul knoweth greatly. My substance or strength was not hid from thee. Ito ang sinasabi ng Diyos. Walang natatago sa inyo. For I was made in secret. When I was made in secret, nung ginawa ako ng sikreto, o diba, ginawa tayo ng sikreto, ng nanay at tatay natin. When I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth, thine eyes did see my substance. Kahit nung ginagawa pa tayo ng nanay at tatay natin, alam na, kilala na tayo ng Diyos. Grabe yun mga kapatid. Ganon ang Diyos. God, that's how God cares for us. Hindi pa tayo nagawa, o ginagawa pa lang tayo, kilala na tayo ng Diyos. Ganyan po siya mga kapatid. Ganyan po ang Diyos. He knows everything. He is powerful. Yan po yun po ang ating pakakatandaan. At can you imagine, God gave us eternal life because of our faith to Him. That eternal life na hindi po natin maikukumpara. Kahit lahat ng kayamanan sa mundo, hindi po natin yan maikumpara, mga kapatid. Dahil nga ang ating pong kaligtasan, ang ating pong buhay na walang hanggan, mga kapatid, ito po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos dahil po sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. And someday, as God is the author of our lives, and God is the one who will tell us when to expire, because darating po tayo dun eh. And because of the eternal life that He gave us, salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Meron tayong uwi ang langit. Kasama natin siya. At makasama natin ang mga mahal natin sa buhay na magiging kapatid na natin. Oops, anong ibig mo sabihin? Totoo po yun. Lahat po tayo doon sa langit, magkakapatid na lang po tayo doon. Wala pong asawa, wala pong lola, wala pong lolo. Lahat po tayo magkakapatid. Yun po ang mangyayari. Katulad nga po ng example doon po sa Biblia nung nagtanong isang tao kay Jesus. Paano na? Pag isang babae may asawa, tapos nabalo, tapos nag-asawa siya ulit, tapos yung asawa niya namatay ulit, nabalo ulit, hanggang 7 beses siyang nabalo. Pagdating niya doon sa langit, sino ang maging asawa niya sa 7? Yun ang magandang tanong. That's why sinabi ng Diyos, wala nang mag-asawa doon. Lahat tayo magkakasama na. Magkakapatid. We will be brothers and sisters there. Kaya purihin ang Panginoon. Let us continue mga kapatid. Their eyes did see my substance. Habang nandun pa tayo sa tiyan ng ating inaalam na ng Diyos. Nakikita na tayo ng Diyos. Yet being unperfect. Kahit hindi pa tayo buo-buo noon. Diba? Habang nandun tayo sa tiyan ng ating nanay, nagde-develop po ang ating katawan. Hindi pa tayo buo-buo, hindi pa tayo nabuong ng lubusan. Nababantayan na tayo ng Diyos. Ganon siya ka-caring sa atin.
mga kapatid. Ganon siya kagrabeng mangialam sa buhay natin. Kaya salamat tayo sa Diyos. And in the book of all my members were written, parang sinasabi dito mga kapatid that we are an open book sa Panginoon. We are an open book, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. How precious also are the thoughts unto me. Napakahalaga yung mga plano mo sa akin, Panginoon. How great is the sum of them. If I should count them, they are more in numbers than the sand. Grabe yung mga blessings ng Panginoon sa atin. Kung ating bibilangin, sabi niya, para silang mga buhangin. Para silang mga buhangin. Subukan natin bilangin yung mga ginawa natin sa Diyos sa ating buhay. Mula nung nagkamali tayo. Mabibilang kaya natin. That's what this verse is saying. Now, when I awake, I am still with thee. Salamat sa Panginoon na every time na magising tayo, alam natin na kasama natin ang Diyos. Yan po ang sinasabi ng mga versikulo na ating pong nabasa. God knew each of one. Sandali, nabubulol po ako. God knew each of us before we were born. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. At alam ng Diyos ang bawat isa sa atin bago tayo isinilang. Since God lives in eternity, He knows even the happenings in the secret places here on earth. Kaya wala nga tayong may kukubli sa Diyos eh. Lahat ng mga ginagawa natin, kahit sinasabi natin kung kahit gaano tayo kagaling magtago ng sikreto o lihim o magkubli ng mga bagay-bagay, alam natin na hindi natin na matatakasan ng Diyos dahil alam na alam niya, dahil nakikita tayo ng Diyos. So when God says something is going to happen, it will going to happen. But when God says it, it always comes to pass exactly as He has spoken. His word never fails. Opo, lahat ng mga sinabi niya magaganap. Kaya yung mga ibang mga fortune tellers, yung mga sinasabi nila na mangyayari sa kasalukuyan, saan nila nakukuha yon? Hindi naman nila hinulaan yun eh. Alam naman nila, nandun sa Biblia yun eh. Kaya tayo naman mga tao na hindi aware sa salita ng Diyos, oo nga nangyari. O, di ba? Kung gusto mong malaman ang future, yung mga plano ng Diyos sa kinabukasan, sa mundong ito, basahin natin ang Biblia, pag-aralan natin. Marami po tayong matutunan doon. But never we will say that we are fortune tellers na magsasabi ng mga to. Dahil ginagamit naman nila ang Biblia para malaman nila yung mangyayari. Diba it is normal lang na magkaroon ng mga earthquakes sa mga sunod ng mga buwan, mga araw, mga taon, mga bagyo sa buhay. Normal lang yan. Ganyan ang mga sinasabi natin kung mangyayari din, mga wildfires, ganyan-ganyan. There are circumstances that will really happen. Because alam natin mga kapatid that hindi po natin malalaman kung ano yung talagang mangyayari. But because of the circumstances, dito po natin makikita na talagang mangyayari ang mga to. Kaya kung ikaw kunwari, fortune teller ka, sabihin mo, ganito mangyayari sa'yo. Huwag ka munang maliligo dahil delikado ang tubig sa'yo ngayon. Dahil malas sa'yo. Ikaw naman, sumusunod ka. Nangyari yung kanyang sinabi sa'yo kasi sumusunod ka. Diba? Ikaw din gumawa nung sinabi ng fortune teller sa'yo. Now, hindi po yun ang ating topiko. Hindi yun ang ating topiko dito. Anyway, sinasabi natin dito mga kapatid, God's word never fails. His word never fails. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. Then alam po niya ang past, present, and future. Yan po. So, anong sinasabi ng ating pong versikulo na napag-aralan? Ito, una, human life is designed and made by God, not men. Ang ating pong buhay ay dinisenyo at ginawa ng Diyos, hindi po ang tao. Opo, tayo pa nilalang ng Diyos. Yun po ang buod nun.
mga kapatid, kailangan nating tanggapin ang disenyo ng Diyos sa ating buhay at pasalamatan natin siya. Subukan mo tingnan ang sarili mo sa salamin. Nung nakita mo ang sarili mo sa salamin, nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Salamat Panginoon at ganito itsura ko. Sabi mo na ba yun? Pasalamat tayo sa ating physical na anyo, kung ano pa man to. Let us thank God. Kung ano yung kasarian natin na binigay sa atin ng Diyos, pasalamat tayo sa Diyos. And let us respect the creation of God. Kung ano ang itinalaga ng Diyos sa ating na ating kasarian, let us accept it. Yun po mga kapatid, kailangan natin yan. Dahil design niya tayo ng Diyos. Number 3, ang ating pamilya. Kung ano mo po, kung saan po tayo lumaki, kung ano po ang ating pamilya, kung sinong nanay at tatay natin, pasalamat tayo sa Diyos. Dahil hindi natin pinili ito. Because God is the one who designed us. Kung sino po ang ating pamilya. And siya rin po ang may disenyo ng kinabibilangan nating bansa o lahi. Kaya siguro sabihin natin, bakit hindi lang ako sinilang na German? Bakit hindi lang ako sinilang na Amerikano? Diba? Imbes na gano'n ang ating isipin mga kapatid, na ating pinapangarap o ating inaasahan, magpasalamat po tayo dahil nga sa disenyong ginawa ng Diyos. Dahil siya po ang may takda nito. Siya po ang gumawa sa atin. Pasalamat tayo mga kapatid. Yun tinatawag nating self-acceptance. Dahil kung hindi po natin ma-accept ang ating sarili, yun po ang magiging hadlang para wala po tayong magawa hindi po tayo kagamit-gamit sa ating Panginoon. Kaya, ano man po ang disenyo na ginawa ng Diyos sa ating buhay, pasalamatan natin siya. Napakarami ng mga taong ganyan. Example, yung kasama natin dito ngayon na taga doon sa Lagisay, si Sorry Boy, Bagay Dalere. If you want to know more about him, if friendly question siya, kasama natin siya rito. Sonny Boy, makita niyo siya doon. That's how God designed his life, his family, his physical feature. But hindi po yung naging hadlang para may kung siyang magagawa at makatulong sa kanyang pamilya. At marami na tayong katulad niya ng isang motivator, yung isang taga ano ba yon? Taga Russia ba yon? O taga Germany? Yung walang mga dalawang kamay at walang paa. Pero siya ay ginagamit ng Panginoon ngayon to motivate and to spread the gospel. Ganun yung mga kapatid. Self-acceptance. God did not design us to be poor for the rest of our lives. Kung tayo isinilang na mahirap, hindi po idinisenyo ng Diyos na tayo ay mahirap magpakailanman. Because God gave us abilities and capabilities to work. Nasa atin na po yun. If we will do it, or we will use our future, ang ating pong sarili, sa ating pong abilidad, sa ating pong capabilities, para guminhawa ang ating buhay. Napag-aralan naman natin yan sa mga nakalipas na mga araw natin pong mga leksyon. Paano po mas giginhawa ang ating buhay. Ayan po. So, kailangan natin tanggapin, human life is designed and made by God, not men. At pangalawa, human life should only be taken by God, not men. Ano ibig sabihin ito? Siya lang po ang may takda. Siya lang po ang pwedeng kumuha o bumawi sa ating buhay. Wala po tayong karapatan para bawiin ang buhay ng iba. Kahit sa ating sarili. Wala tayong karapatan para bawiin ang sarili nating buhay o tapusin ang ating buhay. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos, mga kapatid. Since God is our engineer, the engineer of our lives, hayaan natin siya. Habang tayo buhay, may pag-asa. Yun nga mga kapatid. Kahit gaano kahirap yan. Kasi ganito yun eh.
Meron dalawang uri ng problema. Yung problema na pinagkaloob ng Diyos o dumating sa atin. At yung problema na tayo ang pumasok. Yan. Yung problema na dumating sa atin, ito yung mga dinala ng Diyos sa buhay natin. Ay yung problema na pinasukan natin. Magkaiba po yun. Kasi minsan, dahil po sa ating sariling kagustuhan, sa ating mga sariling pangarap, na gusto nating mas madali yung paghinhawa ng ating buhay, hindi natin naiisip na tayo, sinasabi natin, yung kapit sa patalim, na kahit illegal na yan, ginagawa na natin para lamang giginhawa ang ating buhay na sinasabi natin na para sa ating pamilya. Pero masama pa rin yun. Yun yung mga problema na kung saan tayo mismo ang pumasok. Yung mga pinasukan nating problema. Kaya, as we understand that He is our life should be taken by God only. That means, kailangan nating tatandaan ito. Buhay ka pa. May problema ka. May pinasukan kang problema. Pero habang may buhay, may pag-asa. Tandaan natin yan, mga kapatid. Siya lang ang pwedeng bumawi sa ating buhay, hindi ang tao. Let us respect and honor people's right to live. Opo. Yung mga kasama ko nga sa kapulisan, tanong ko sa kanila, since we are talking about the Son of God, because of the love of God to us, He gave His Son. Binigyan po tayo ng pagkakataon para magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi po agad-agad na pinapatay tayo ng Diyos at para parusahan sa impyerno. Bagkos tayo ay buhay, binibigyan pa tayo ng pagkakataon o chance ng Panginoon para magsisi sa ating mga kasalanan. And I ask them, sa mga nahuhuli nating mga rebelde, do they deserve second chance or chances? Sabi nila, oo. Opo. Pagbigyan natin sila. Let us give them time to change yung kanilang pong pananaw sa buhay. Hindi po yung pagkitil ng buhay ang sagot. Pero, kailangan natin silang pagbigyan o bigyan ng pagkakataon para maiayos ang kanilang buhay. If you will ask me, am I favor with death penalty? Ibang usapin na po yan. Ibang usapin na po yan. The law of God, the law of man is the law of God. Parang gano'n, mga kapatid. Hindi ko alam mo yung right term do. The law of the land. Yan nga. The law of the land is the law of God. Parang gano'n. Let us respect whatever the law na nangyayari o na nagagawa para sa atin pong ikabubuti bilang mga nasyon o republika, whatever. Okay. Bukas po tayo sa sinasabi po ng ating pong lesson. So, human life should only be taken by God and not men. Let us respect and honor people's right to live. Opo. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. May mission tayo. Kaya, may mission tayo na tumahak sa matuwid na landas ng Diyos para sa ating buhay. Tanggapin natin kung ano man ang itinakda ng Diyos para sa atin. Opo. Kaya kung ano ang nangyari na sa mga nakaraang mga taon, nakaraang mga buwan, nakaraang mga araw, tanggapin na lang po natin. Masakit po minsan na meron pong mga mahal natin sa buhay na nauunan sa atin. But we need to accept, mga kapatid. Yun po talaga ang itinakda ng Diyos para sa kanila. Ganoon din po sa atin. Di natin alam kung ano mangyari sa atin maya-maya. That's why every time na tayo po ay humihinga pa, we need to thank God and we need to look for things na magagawa nating mabuti para sa Kanya, para sa Kanyang ikalalhati. Kung natatrabaho ka, nagbi-business ka, ano ang inyong ginagawa, profession mo, sa mga posisyon meron ka, sa mga possessions na pinadala o pinagkatiwala sa iyo ng Diyos,
Gamitin lahat natin ito para sa kanyang ikakwalhati, mga kapatid. Umiwas po tayo sa paggawa ng kasamahan bilang mga anak ng Diyos. So, let us rely on God to lead you and keep you. Siya lang po dapat ang ating pong inaasahan. Siya lang pong ating maging dependent po tayo sa Panginoon kung ano ang gusto niya ipagawa sa atin in order po as para makaiwas po sa masasamang gawa. Trust in God concerning things that we don't know. Maraming mga bagay-bagay na hindi natin alam. Minsan dinadala tayo sa sitwasyong hindi natin maintindihan. But we need to trust in God concerning things you don't know. We don't know, mga kapatid. At pangatlo at huli sa lahat, ito po, mga kapatid. Be convinced that God will do all things well. Opo, sinabi ng Diyos, lahat ng bagay ay naayon po sa kanyang kalooban. So, kailangan magpasalamat tayo sa Kanya. Negative circumstances, situations, whatever na darating sa ating buhay na sinasabi nating pagsubok. Romans chapter 8 verse 28, ito sinasabi, and we know that all things work together for good to them that love God. Do you love God? If you love God, ito ang sinasabi ng Diyos. And we know that all things work together for good for those who love God. To them that love God, to them who are the called according to His purpose, for whom He did foreknow. Dahil alam na niya at nalalaman na niya bago pa mangyari. He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Ano ang kadahilan ng lahat ng ito? Para tayo ay makonform to the image of God. Para tayo po ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo, na yung kanyang mga ginagawa, yung atin nagagawa. Yung makikita ng tao ang Diyos, si Jesus sa ating pong buhay, that they may see Jesus in us. Yun po ang tinuturo ng paksa na ating pong mga talata na ating pong nababasa. Ayun po. Moreover, He did predestinate them, He also called, and whom He called, for He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So, mga nangyayari sa atin, if we will accept them, and just do things na naayon po sa kanyang kalooban, na siya ay nanluwalhati sa ating mga ginagawa, siya po ay ating pong siya po ay ating pong mailwalhati at mabigyan ng papuri. Salamat sa Panginoon dahil sa ating pong leksyon ngayon, mas naiintindihan natin na kailangan nating magtiwala sa Kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon. So let us remember, siya po ang engineer na ating buhay. Let us accept, but let us remember, hindi po tayo dinisenyo ng Diyos na maging mahirap magpakailanman. Nasa atin po yun. Pag sinasabi nating mahirap, yung mga taong ayaw na talagang guminhawa ang buhay. Hindi po ganon. Hindi po sa ganung bagay tayo dinisenyo ng Diyos o ginawa ng Diyos o nilalang ng Diyos. Meron po tayong abilidad, meron po tayong kapasidad para magawa ang mga bagay-bagay na masasabi nating hindi ganoon kahirap ang buhay dahil binibigyan tayo ng pagkakataon. Pero ang dapat concentration natin, yung magbibigyan natin ng luwalhati ang ating Panginoon sa ating buhay, sa lahat ng ating ginagawa. Therefore, to him that knoweth to do good, itong sinabi ng Diyos, and doeth it not, to him it is sin. So let us do whatever yung mga bagay-bagay na alam nating mabuti para sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon. God bless your family and God bless us all. Maraming salamat. At ating pong babatiin po ang mga may birthdays po ngayon. Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito. November 5. Opo, November 5. Happy birthday kay Arkina Aiden Barrit. Aiden Barrit dyan sa Balakad. Happy birthday. Kay Jade Kirby Cristobal. Kaya kahapon sinabi ni Kirby sa akin, birthday ko. Sabi niya sa akin. So happy birthday Kirby Cristobal. Happy birthday kay Henry Diego Asuncion, kay Fiscal Noel Concepcion, Fiscal Noel Concepcion, May Alisa Kate.
Happy birthday kay Eliza Kate. Oo. Kay Eliza Kate, happy birthday sa'yo. Kay Rainiel Gaspar, o Rainiel, happy birthday. Kay Eliza Kate, happy birthday sa inyo. Eliza Kate Asuncion, ang anak po ng aking pong kapatid dyan po sa Banna. So happy birthday sa inyo. Ito po ay awitin para sa inyo, but bago yun, manalangin po tayo. Takilan namin Diyos, please bless it everyone. Basta maraming salamat po sa inyong salita. Help us, Lord, to move on, to continue on. Because you are the one who designed our lives, na amin din pong magawa ang inyong pong kalooban kung bakit kami nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat po sa pagtuturo. Bless the birthday celebrants. Give them good health and more birthdays to come. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless every one of us. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Happy birthday po sa lahat ng mga birthday ngayon. Happy birthday to sa inyong lahat. God bless you po. And thank you very much sa inyo po lahat na manakinig kayo. Sa lahat po natin kasama ngayon, God bless you po. Don't forget to share po ang ating mga videos. And please subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po. Thank you, Mang Juan Reynon. Thank you, Manang Margie Alipay. Kasin, salamat po. Sir Raja Sanwani, Sir Issue, maraming salamat. Manang Edmanin Alonso, thank you very much sa Hawaii. Ay Consial Rudy Alonso sa Hawaii. Ma'am Rosel Apungan Alonso, God bless you po. Teacher Pelomina PJ, salamat. Edwin Kawili Manong, thank you very much, God bless you. Shian Malipis Forte, thank you very much. Princess Lagua Marcos, God bless you. Yan sa Hawaii. Kayla Kulin Ruth Asuncion, thank you very much. Sister Primrose, happy birthday sa'yo. Raquel Bumanglag, Manong Kadyo, Joseph Bumanglag, thank you very much. Jennifer Yasanya, Sonny Boy, Dalere, maraming salamat. Merhel Ramos, sir, good morning po. Ma'am Juan Reynon, Uncle Arnel Valeriano, Auntie Elena, maraming salamat. Yes, Jose, JR, Aguilar Tugas, Sir Luis Tugas, maraming salamat. Madeline Rara Sulitan, maraming salamat po. Noriel Tuhada, kay Sister Marga, kay Tatay Elias, kay Evangelista, maraming salamat. Ma'am Madeline Rara Sulitan, salamat po. Happy birthday po sa lahat. Happy birthday. God bless you po mga birthday celebrants ngayong araw na ito. Ayan po. Happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrants ngayong araw na ito, November 5, 2020. God bless you po. Ito pang inyong lingkod, si Brother Rafi at si Kagawad Paeng. Maraming salamat sa inyo at laging nagsasabi sa lahat ng bagay, put God first. Dapat inuuna natin ang Diyos sa ating buhay. God first. Stay safe, do good to others. Follow guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, the community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Thank you very much, Sir Michael Raquinho. God bless you po. God bless us all. Merry Christmas and I love you.